Unang-una po, hindi po kailanman naging hindi sincere ang bansang Pilipinas. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng okasyon, ang Pilipinas ay laging sincere sa pakikipag-usap, pakikipagnegosasyon, lalong-lalo na sa pamumuno po ni Pangulong Marcos Jr. Wala po siyang secret deal. Good afternoon po, Yusek. Oil companies told the Senate today that their supply may last until April or May, and Senator Win Gatchalian warned that you cannot run a country with uncertainty of fuel supply. Given this, can Malacanang honestly say that the government has full control of the situation and assure Filipinos that the country will continue to run without disruption? Nakikita po natin kung ano po ang ginagawa ng gobyerno. Maaari na po ang ibang mga bansa ay talaga nahihirapan po sa nangyari sa sitwasyon, pero sa ngayon po nakikita niyo po kung paano kumilos ang gobyerno, kung gaano kabilis kumilos ang gobyerno, at kung gaano na rin karami ang ginawa ng gobyerno para sa ating taong bayan. At sa ngayon po, sabi nga na po natin ay ito ay whole of government approach. Nagtutulungan po ang bawat ahensya, at sa matter of fact nga po, binanggit po ni Secretary Sharon Garin, pati po ang DFA ay nakikipagtulungan na po para makahanap ng alternative countries for the supply. Nandyan po ang Canada, USA, South America countries, including Russia. Yan po ay ayon kay Secretary Sharon Garin. Follow-up lang po, in a Bloomberg interview, sinabi po ni Pangulong Bongbong Marcos na given yung crisis na nararanasan natin, it's not impossible na baka mabuhay din po yung discussion on joint oil and gas exploration with China. Yung Beijing po, naglabas sila ng statement saying they are open to pursuing joint development as long as the Philippines will show sincerity. So in this kind of negotiations, ano po ang pwede ba natin itong magawa despite the tensions in the West Philippine Sea, and how do we ensure that the Constitution will be followed po? Unang-una po, hindi po kailanman naging hindi sincere ang bansang Pilipinas. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng okasyon, ang Pilipinas ay laging sincere sa pakikipag-usap, pakikipagnegosasyon, lalong-lalo na sa pamumuno po ni Pangulong Marcos Jr. Wala po siyang secret deal. So, kung ano man po ang maaaring idulot ng anumang negosasyon at ito ay magiging maganda para sa Pilipinas, yan naman po ay hindi tututulan ng Pangulo. Ang sabi nga po ni Secretary Tess Lazaro, sa ngayon po ay wala pa pong joint exploration with China, pero hindi naman ibig sabihin na hindi magkakaroon. So, open din po ang Pilipinas. Next question po, Clay Pardilla, PTV5. Good morning po, Yusek. Yusek, since DEO allows the government to exercise emergency powers under existing laws, including the oil deregulation law, is there a room within these powers to temper fuel prices if necessary? Alam po natin na may oil deregulation law. Sa ngayon po talaga, kapag po may oil deregulation law, hindi naman po agad makakapasok at makakapag-interfere ang state. Maliban lamang po, sabi nga po ni Secretary Garin, kung may bad faith, may abuso, doon po maaari tayong mag-regulate at para po maiwasan ang pang-aabuso ng mga nananamantala. So, sa ngayon po, ang maaari lamang pong gumawa para let's say masuspend ang oil deregulation law, yung provisions doon, tanging Kongreso lamang po ang maaaring magsagawa nito. Sorry po, follow-up. Yusek, I understand, inatasan din po nung Uplift Committee, yung DOE, na mag-inspect, tingnan yung supply, bantayan yung presyo. Senator Lauren Legarda criticized some DOE employees once a week lang po on-site. Paano po kaya nagagawa ng DOE yung kanilang mandik kung once a week lang on-site, at ano po yung directive ng Malacanang sa kanila? Salamat. Marami po sa atin dito malamang hindi nakikita kung gaano po magtrabaho ang DOE. Halos malamang kung nakikita nyo ang itsura ngayon ni Secretary Sharon Garin, mukhang wala na laging tulog sa pagtatrabaho. So hindi natin po pwedeng i-judge ang DOE dahil sila po mismo ang sobra po ang pagtatrabaho. Kung lahat po ng ahensya ng gobyerno ay nagtatrabaho, mas lalong-lalo na po si Secretary Sharon Garin ng DOE. Next question po, Tina Maralit, Manila Times. Good afternoon, ma'am.
Ma'am, following the rollout of fuel subsidies for the transport sector, particularly po for the jeepney drivers, may mga napaulat po na in some areas, may mga hindi na isama sa master list of beneficiaries. How will this be remedied given the promise of the President that no one will be left behind? Yes, opo. Nakausap ko ngayon lang po. Kanina lamang po, nakausap ko si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD, pati po si Secretary Giovanni Lopez. At inalam po natin kung ano ang naging sitwasyon dito. Ang sabi po ni Secretary Rex Gatchalian sa atin, ang lahat po na nakalista ay talaga mabibigyan po agad ng ayuda. Malamang po ang ibang nakalista ay meron po kasi daw nakakapagdoble. Let's say nasa tricycle and then nasa motor taxi pa rin. Yung iba po So, ang kailangan lang po natin talaga ay makita po lahat ang listahan ng mga valid na mga beneficiaries. Pero ang sabi naman po ni Secretary Giovanni Lopez, akin pong babanggitin. Ito po ang kanyang sinabi. Sa mga hindi nalista at nabigyan na jeepney driver chuper, napagkasunduan na namin ni Sec Rex Gatchalian na maglalaan kami ng araw for special payout para makatanggap din ang mga nasabing chuper at driver ng 5,000 mula sa Cash Relief Assistance Program sa ilalim ng AIX ng DSWD. Maaari pong nagkaroon ng double entry o kulang ng detalye ang kanilang mga pangalan o kaya ay hindi naman narehistro sa LTFRB. Pero sa utos ng Pangulo, walang maiiwan. So malamang po ay kailangan lamang po nilang ayusin kung ang ilang mga dokumento para po makita po na sila po talaga ay valid na beneficiary at hindi po sila pababayaan ng gobyerno. Salamat po. Last question po, Rafi Ayeng, Daily Tribune. Hi, Yusek. Ma'am, may mga clamors na nagpa-flood over social media na asking the government kung kailan naman ang ayuda sa minimum wage earners, middle class, other government employees na apektado rin ng krisis. And may nagsasuggest na pagganahin ng SSS and GSIS sa mga nabanggit na sektor. Ano po ang reaction ng direction? Unang-una po, lahat po tayo, walang pinipili ang Pangulo. Nabibiyayaan na po. Kung kayo po ay sumasakay sa MRT, sa LRT, kayo po ay nabibiyayaan ng 50% discount. At may mga libreng sakay po tayo na maaaring ma-avail ng ating mga kababayan. Nauna lang po talagang bigyan ang nasa transport sector dahil sila po yung unang tinamaan. At kailangan nila ng ayuda, pero ang Pangulo, sinabi po natin, binabalanse lahat ang tulong sa ating mga kababayan. Kaya nga po, hindi agad pinayagang magtaas ng pamasahe para po ang lahat dito ay makinabang din. Dahil nga nauna pong binigyan ng ayuda ang nasa transport sector. Ang kailangan lang po natin ngayon ay magkaroon ng pag-unawa, pag-intindi, at kumbaga lahat po tayo dito ay magtutulungan. Iwasan na po ng iba na manira, magbigay ng fake news dahil hindi po to panahon talaga ng pamumulitika. Follow up lang, ma'am. Will there be a time na darating ang panahon na magkakaroon rin ng cash aid ang mga nabanggit na yung minimum wage earner, yung mga middle class? Pag-aaralan po yan. Depende rin po yan sa magiging budget para dyan.